Marag complete. Naman si Brother James, dayon ang kulang na to, Sister Elsie. Okay, so good ta. May 15, CIC, Christian International Connection. So, start the reading atong basahon atong mga infantis atong programa na si Sister Nining, dayon opening prayer na Sister Rose, special number na Mas Brad Gideon, dayon atong mensahero si Brother James Fernandez, niya atong corporate prayer on niya Sister Elsie, kung wala ngita ang taglain, no? Okay, atong pagasugdan atong andamon atong mga kaugalingon, magabasa ta sa pulong sa Ginoo. Magalid anig basa si Sister Nerissa. Sister Ning, Makita diri sa Psalm 46, 1 to 5. Nagiingon diri sa Psalm 46, 1 to 5. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. May the Lord bless upon the reading of His holy word. Mao pa ni? One day the grave could cancel him no longer. One day the stone rolled away from the door. Kanta na na. Kanta na na. Jesus,
Kay Sister Rose. Amahan namo nga balaan, Lord Jesus, gamhanan ka sa tanan. Ikaw o Diyos, nakakita sa tanan namong gibuhat o nakabasa usab sa among mga hunauna o mga tinguha. Walay natago gikan sa imong mga mata o Lord o imong mga igdulongog. Pasayloa kami sa among mga sala, pinaagi sa pulong, sa buhat o sa hunahuna. Nga mga buhat namo nga dili makalipay diha sa imong atubangan. Salamat o Dios sa among pagkaon kada adlaw ug sa tanan namong mga gikinahanglan nga imong gihatag, labi na sa tanan nga nagkinabuhi Ginoo ug sa among mga kusog. Lord, hinaot pa nga ikaw magapanalangin kanamong tanan nga niya karon, bisan pa ang wala karon makatambong. Kung asa sila hinaot pa naagihapon ang imong panalangin magauban kanila. Lord, dunay mga kaigsuonan po namo nga may mga balatian, kaluyahon o kasakit sa ilang mga panglawas, hinaot pa Ginoo nga ikaw magahatag nila og pahulay o Dios sa ilang mga giantos. So gisalig namo Ginoo ang tanan, pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. 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 Karon sa karong panahon na sa tipat na maminaw sa ato ding mensahero ron si Brother James, no, nakadungog na taan ni Brother James dinhi, nakakita na sad ta, pero sa personal wa pa jud ko kitaan ni Brother James. Brother James, ikaw sa mo ni Brad Nestor. Kuan ka? Yeah. Ako ang papa, si Nestor Fernandez. Yan din ni Papa. So, nagkakita ming Brad Nestor itong dito sa Siargao. Ay, kumusta yung mama? No? Murag, nakakuan ko nga, di ba? Nakuha yung mama? Na-stroke akong mama for the third time. Pero she's recovering na, nag-recover na siya, na may mga development. Ay, salamat. So, sa di pa ta maminaw ni Brother James Fernandez or Pastor James, maminaw ta og usa ka mensahe pinaagi sa awit ihatag ni Brother Kitchon Lapita. Kitchon. John, mo live ka, John? John, mo live ka? Daman ko giandam kang John. Amo lang tingali na sister, iyang gipadani mo. Iyang kuan ka na. Klaro na. Klaro na, Wing. Na. Okay na. Asa lagi pangayo diha? There was a time when I thought I would not make it. All I could do was to fall down and pray. To the problems and to the fears, I know Jesus was very near. By His grace, here I am today. Here I am
battle scar. Here I am, I've come so far, and my faith is even stronger than before. Here I am, I made it through. Here I am, Lord, thanks to you. I never doubt your love for me anymore. There was a time when I did not have a friend, when I didn't handle things the way I should. As I look back, I didn't understand. Now I can see God's mighty hand, how it took something bad and made it good. Here I am without a fear. Here I am through the tears, and my faith is even stronger than before. Here I am, I made it through. Here I am, Lord, thanks to you. I never doubt your love for me anymore. I never doubt your love for me anymore. Here I Sa atong pagpaminaw karon atong andamon atong kaugalingon unya atong paninghuaon nga dili ta magsaba para makapaminaw tag maayo atong i-mute atong mga audio. Okay, Brother James. Unmute Wait lang. mute ka. Maayong buntag sa atong tanan. Maayong buntag. May buntag, may buntag. Okay. Makita na ba akong share na screen? Oh, na, Brad. Kita na. Praise God. Dalaygo ng Diyos no na invite ako ulit diri sa sa Christian International Connection, and I'm so blessed kay tinuod gyud na international connection yun no magka-connecta diha sa Ginoo, and I believe na we are in different places right now sa kalibutan. It may be a morning sa inyo evening or afternoon, but a blessed day to everyone. Daghang salamat kayo sa opportunity at Ate Ruth na gi-invite ko sa maging speaker karon na adlaw. And this morning, I would like to share a very common topic sa atoan ng mga Kristohanon. This is very common, but sometimes it is neglected, no? Makalimtan nato ang essence, makalimtan nato ang importance na ingani ang kamatuuran or the reality of our walk sa ato ang Christian life. So, my topic is entitled The Reality of Our Forward March, no? Ang kamatuoran sa ato ang pagmarcha padulong didto mas duol dito sa Ginoo. Mao man gid na ang tawag sa ato. And as a followers of Christ, we are called to a forward march in life, a journey of growth, perseverance, and fulfillment of God's purpose. Mao gid na ang tawag sa ato. Going forward na kauban dito ang pag-grow nato sa atong spiritual life. Kinahanglan natay perseverance at also fulfilling the purpose na gihatag sa Ginoo sa ato. We are not called na muatras.
we are always called as a Christian to move forward dito sa gusto sa Ginoo, becoming like Christ in attitude and going forward to the destination where God is kung asa ang ato ang Ginoo. However, kanina forward march is dili siya possible, dili siya mahitabo without its challenges. Naagid siya mga challenges. And the reality of our spiritual journey involves difficulties, um, taking time and trusting in God's promises in the future. I would like to give three things na reality sa atong kinabuhi march. Number one, the reality of our forward march is not easy. I don't know if you agree that being a Christian is not easy. Agree po ba kayo? Na dili sayon ang mahimong Kristohanon. Why it's not easy? Nganong dili sayon ang ato ang pag-march padulong dito sa gusto sa Ginoo or sa destination where God is dwelling. Now, number one, we need to realize that the Christian walk is difficult. Following Christ is not a promise of easy life. The road is narrow and the challenges are real. Mao gyud niyang tinuod, no? Pag mosunod na kay Kristo, wala gi promise dito na pag mosunod ka wala na kay problema, everything is fine in your life. No. Hindi ganoon ang sabi ni Jesus. In fact, kung makita nato ang road to heaven or road padulong dito sa giandam sa Ginoo sa tuwa, we know the scripture Matthew 7:13 to 14, giingon diha that even entered through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Daghan ni sulod. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. There was also a scripture na giingon ni Jesus that when you come and follow me, kailangan ato ang i-carry ang cross. So dili gyud siya sayon. It's not easy. Actually, it's difficult ang Christian walk na to. And we need to realize that. Kailangan mapursi na to na, masabtan na to na. Pero there's a good news para sa ato. Yes, tinuod. Lisod yun ang dalan sa Ginoo. Pero blessed ta kay naata sa tamang dalan. Amen? Di ba? Nagpasalamat ba tayo? Excuse me, Brother James, wala makita Yes. imong kuan, Wala nakita ang slide? PowerPoint. Wala galihok. Wala na naglihok? Wala. Okay na? Ang title ay nakita. Oh. Ang Okay na. title ay nakita. Nana? TV ra ang computer. Oh, sa tanan ba? Sa tanan? Lan. Nawara sa tanan, ambot lang. Wala gyapon dire, wala. Sige. Stop sana ako Stop sana ako. Then, sorry kayo. Nganong naingani man eh. Wait lang. Share na ko balik. Kana. Kani, Nana. Kana. Okay, sige. Naana ta diri na point. Kani, makita na niyo Matthew 7? Klaro na. Yan. Okay. Salamat kayo, Kuya Andrew. Okay, the explanation of God sa atong Christian walk is really not easy. Going there is not easy. It's small ang agyanan, tapos narrow, good pagyud kayo. Pero gusto na ko isulti balik na yes, lisod, dili sayon, pero gusto na ko isulti sa tanan nga kita na mga Kristohanon, we are so blessed. Blessed ta why? Lisod gyud ang dalan sa Ginoo, pero blessed ta kay naa ta sa tamang dalan. Amen. No? Praise God. Amen. No? Yes, lisod ang panginabuhi nga Kristohanon, pero blessed ta kay naa ta sa tamang dalan. Kumbaga worth it atong kinabuhi na bisag lisod ang ato ang ginaagian sa kinabuhi bilang Christian, pero kabaluta naa ta sa tama na road. Kasi daghan mga nagalisod sa kalibutan na wala sila sa tama eh. No? They are doing the wrong thing. They are not doing the right thing na gusto sa Ginoo na buhaton. So kita blessed kay bisan lisod ang ginaagian nato, that's the reality of our march, pero naa ta sa tamang dalan padulong sa Ginoo. Dalan sa Ginoo ang ato ang
ginaagian. Kasi kaysa maglisod ta nga nato sa mali, no? So yes, it's difficult ang Christian walk. And dili lang ingana siya kasi not easy because there is an opposition from the world. No, nay opposition from the world. As we move forward in our march, we face spiritual battles and worldly distractions. So societies often values often oppose God's truth. No, mo yung tinuod na ang atong kalibutan karon is really opposing the truth from the Bible. Dagan mga Christians no today, they face discrimination sa ilang workplace, sa ilahang school, or even social exclusion for holding firm to the biblical values like honesty, sexual purity, integrity, and many more. And mao na tinuod, we are really opposed. Dili gusto ang kalibutan nga mutindog ta sa kamatuoran. We live in a time na gingon sa scripture, in fact, everyone who wants to live a godly life in Jesus Christ will be persecuted. Mao ni ang tinuod. So pag mutindog ta sa kamatuoran, when we live in a godly life, this world will persecute us. Mao na siya ang kamatuoran. Nga naman, because we live in a time where standing for truth of the Bible can make us unpopular or marginalized. Bisag asa na to ibutang. Dili ta mailhan, dili ta maging popular pag magmutindog ta sa kamatuoran, marginalized kinahimo tang lahi, gina-exclude ta kasi nagatindog ta didto sa butang na dili ginabuhat sa kadaghanan. Ang atong kinabuhi mo laging ani kanang nagsugat bitaw og kuan, nagsugat og dagko kay na balod, dagko na waves. We are sailing against the current. Pero ting lisuda gyud, subidahon kayo ang kinabuhi natong Kristohanon. Pero always remember, lisod siya, pero we are going to the better destination. So mao na ang life nato. There are a lot of oppositions na ato ang magian. Daghan dili mo tuo sa atoa, daghan mag-persecute sa atoa, daghan magsaway sa atoa. Labi na ang kalibutan o ang mga tao nakapalibot sa atoa, ginatan-aw lang nila ang atong mali. Mao na nga kay katungod manggod, we live differently from the world. And that's the challenge of Apostle Paul sa atoa sa Romans 12, no? Na dili ta mosunod sa di ta mag-conform sa pattern sa kalibutan. Pero again, na ako'y good news sa ato Ayaw kahadlok malahi basta para sa Ginoo ang imong pagkalahi. So ayaw kahadlok na you are different from the crowd, you are doing different what others are doing, what many people are doing. Don't be afraid. Basta para sa Ginoo ang atong pagka-different. Another thing na nganong dili siya sayon, it's not easy because we have also our personal struggles. Natay mga personal struggles, although we are Christian, but we have personal struggles. We have temptations every day. We have doubts and trials. And that's part of the journey sa ato ang kinabuhi. Our flights against the spirit, making the past even harder. Tinuod naagud tay unod nun na nature. Kasi nata diri sa kalibutan, we have the nature in the flesh. And lisod kaayo na kapag kana ang makipaglaban sa ato ang spiritual life. Lisod kaayo. There are times that we are tempted to take revenge. Nga gusto nato mo balos kay nasakitan ta. There were times na gusto nato magsulti og dili tinuod, no? To make a lie. And there are times also that we want to stop. Gusto na ta mag-stop na ta magsabot, mag-stop na ta magpasaylo, mag-stop na ta mag-consider sa uban. But we always remember that we are Christian. Nasa atong una-una na ma-remember na to. That's the time we have the battle sa atong spiritual life against our nature in the flesh. Lisud jud kaayo. That's what we call our personal struggles. But pero gisulti sa 1 Peter 4 verse 12 to 13. I know nakitang tanan kabaluan Nagisultian ta that do not be surprised about the fiery ordeal na maagian nato sa atong kinabuhi. Na murag something strange sa to. Pero ingon si Peter, ingon dara, we need to rejoice, no? Mag-rejoice ganita. Why? Because in such we participate the sufferings of Christ, so that we may be overjoyed when His glory is revealed. So this passage reminds us that
trials and challenges are part of our Christian walk. And instead of being surprised or discouraged, we are called to rejoice because our sufferings has a purpose. The purpose that it brings us closer in sharing to the glory of God. Remember this, no? Nganong dili siya sayon. Let's always remember na target ni Satan ang mga Christians. Naka-target lakta ni Christians. Katong mga anak na mga Christians, mga anak ni Satan, mga followers niya, dili naman to niya i-target. Pero kita na mga anak sa Ginoo, naka-target ta, dili gusto sa Ginoo ni Satan na mag-serve ta sa Ginoo. Di siya gusto na maging passionate ta sa ato ang pag-serve sa Ginoo or musunod ta sa Ginoo. Di siya gusto ana. Tanawan ninyo ang picture asa nakatudlo. Di ba? If you look directly to the picture, nakatudlo sa tuwa. Yes, target ta ni Satan. Target ta kasi anak ta sa Ginoo. Mauna niya maging careful ta, and we need to understand that this Christian walk, this forward march is really not easy. Dili siya sayon. Pero kauban nato ang Ginoo. Yes, expect hardship. But remember that these struggles refine our faith. And Jesus never promised an easy life, but He promised to be with us through the journey. This is the good news sa ato. Yes, it's hard, pero makayanan nato kay kauban nato ang atong manuluwas, kauban nato ang makaprotekta sa ato, and that is Jesus. That's the comforting words na may masabta nato na bisag dili sayon naa si Jesus na kauban nato nga gidaog na niya tanan nga mga struggles o tanan nga mga difficulties sa kalibutan. Second truth, second reality, it's not quick. The reality of our forward march, we need to realize that it's not quick. Dili siya dali, dili siya naadayon, dili siya paspas. No, it's not an instant. No, our forward march isn't instant. It's a gradual process to becoming like Christ. Why? Because spiritual growth takes time. No, ang pag-grow na to spiritually, it takes time. Dili siya dali dayon. No, ingon sa Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. So this verse reminds us that spiritual growth is a process, no? Gisugdan sa Ginoo ang work sa atua, no? Gisugdan niya, and He continues to shape and refine us until we are fully transformed in Christ. So nag-encourage ni sa atua na maging pasensyoso, maging patient, knowing that God is at work in us, even if we don't see immediate results. Bisag dili nato dayon makita, pero nag-work ang Ginoo sa atua. Our spiritual growth takes time. Just example, for instance, tanawon gyud nimo ang nindot kay nga bulak, diba? Asa man nagsugod? From the seed, tapos gitanom siya, gi-grow siya hinahinay, and then nigawas ang nindot kay nga bulak saya. Same thing sa mga sa fruit bearing trees, no? Nagsugod sa seed, tapos kinahanglan siya sunlight, kinahanglan siya og tubig, hantod nga mamunga siya, full grown, na makabunga siya and ma-enjoy na to ang bunga. Pero it takes time. Dili siya ing ana kadali. So dili ta magdali sa atong spiritual growth kasi process siya. So dili nato na kailangan dalion. And this CIC, this Christian International Connection, will help us na ang atong faith mag-grow sa ato ang Ginoo. There's a quote saying sa Bisaya na ayaw pagdali kay ang nagdali nagkabuli-buli. No? Lisod yun magdali. Don't rush. Because those who rush end up making mistakes. No? Mapahamak ang mga nagadali-dali. So di ta magdali sa atong spiritual life. Let's wait on God as we take the process sa pag-grow. Also, it's not instant or it's not quick because there's what we call endurance. Kailangan na endurance. And endurance is the key. James 1:4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So it needs endurance, kanang mapadayunon yun. Antod maabot ang time na ma-complete ang ato ang pag-grow. No? Dili yun sa yun, pero dili nato kalimtan na basta para sa Ginoo ang atong ginabuhat, dili gyud ta moundang. Ayaw jud undang.
So magpadayon gyud ta, mapadayunon gyud ta diha sa ato ang Ginoo. Klarohon lang gyud nato nga ang atong ginabuhat para siya sa Ginoo. Kasi kung kabalutan nga para sa Ginoo atong ginabuhat, we will not stop, we will not quit. No, we will never give up. Kasi ingon ang Ginoo sa Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, run and not grow weary. They will walk and not be faint. So let's hope on God. No? We will endure the things, the trials in this world, basta nag-hope ta sa atuang Ginoo. And it's not quick because there is what we call God's timing. And this is very difficult sa mga tuang mga tao. The timing of God in our timing. Kasi kita ng mga tao, we often want quick results. Gusto nato pas-pas ba? Gusto nato dali dayon, no? Ang atong kalibutan is grabe nagatudlo sa atuwa nga kanang ginatawag na the need of instant gratification. No? However, God promises a lasting reward not just in this life but in eternity. Kasi ingon sa Ginoo sa Isaiah 55:8-9, my thoughts are not my thoughts, neither are your ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so my ways are higher and my thoughts than your thoughts. So, ang paraan sa Ginoo, ang iyang timing is always higher, better, and actually it's the best, no? Mas mao to ang pinaka the best. So we need to understand that. Kailangan nato masabtan nganong dili quick because God is preparing us for the best. Now, na ako'y pangutana sa inyo ha. Asay piliun ninyo diha kung tagaan mo og ingana. Kana bang mangga na naka-slice na or kanang seedling pa nga mangga? Asa inyong pilion? No? Kabalo ko na sa inyong mind na, sa inyong gusto na diha, no? Kana bang makaon dayon or maghulat pa kag pila ka tuig, no? Pila ka tuig pa, it may be 5-7 years nga hulaton nimo or more than that nga hulaton nimo para makakaon kag mangga. Pero here's a catch here. Sure ba ka ta nga kanang mangga nga gislice tamis ka na? Are you sure na tamis na? Nga inigkaon nimo ana, mas satisfy ka? Sure ba ka na? Unlike sa seedling, most of the seedlings nga ginabaligya, gipili na siya, no? Handpick na siya na ang gisumpay ana, sure na gwapo na variety. And mas daghan siya bunga, dili lang tulo, dili lang duha, kung dili mas daghan siya og bunga. What's the implication ana sa tuwa? No, it's not quick. You want to experience a great harvest, you want to experience the completeness sa imong pag-grow sa spiritual life. Just take it a process. Allow God na magkaroon ng process sa imong kinabuhi. So trust in God's timing. In the waiting, God is refining you and preparing you for greater things. Ito pong gusto kong sabihin sa lahat. Kapag sa Diyos po tayo maghihintay, hindi po sayang ang paghihintay natin. The waiting is not wasted kapag sa Diyos tayo maghihintay. Kaya let's wait on God because God is preparing us, or God's timing is always the best. And last, yung first and second point is really very hard to digest. But the third point is napakagandang ma-realize natin. Yes, the reality of our forward march is not easy, not quick, but remember that the reward is sure. Ang reward na pinamis na binigay ng ating Panginoon, that God promise, is sure. God promises a sure reward. Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So kapag hindi tayo huminto, kapag di tayo hunong, we will reap a harvest. But always remember, in the proper time. So, sure ang reward, but in the proper time, in God's time. And there is what we called also the eternal glory awaits us. Sabi nga sa 2 Corinthians 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. No? Mas dako ang nakaandam sa ato na nagiandam na glory sa Ginoo na ma-experience nato compare sa ato ang mga ginaagian na mga troubles karon. No, nothing compare
ang glory na giandam sa Ginoo. That's why the reward is sure, so we need to hope for the future. No? The trials and struggles we face now are temporary, but the rewards of following Christ are eternal. No? Temporary lang ninaagyan na to. Romans 8:18. Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. No? The pain you've been feeling can't compare the joy that is coming na hinanda ng Diyos sa atin. Nga giandam sa Ginoo sa atua. So kung sa man atong struggle karon, physical man na o emotional or spiritual or even relational, there is nothing compare no dito sa giandam sa Ginoo na joy na maghulat sa atua, and that's coming sa atua. So always remember sa atua na mga Kristohanon, you keep your eyes on the eternal prize because the one who promised is faithful. Ang nag-promise sa atua, matinud-anon siya. He is faithful. And there's no record sa Ginoo na nahimo siyang unfaithful. Tanan na promises sa Ginoo sa Bible, gipulfill niya, iyahang gibuhat. Mao na, let's be excited sa atuang forward walk, sa atuang march diha sa Ginoo, because ang nag-promise sa atua ang atong Ginoo na matinud-anon. Now I would like to finish this sermon with an illustration. There was a story about mga travelers. There were travelers na they were invited na mag-adto og isa ka destination, a castle na nasa taas sa bukid, and the organizers promised them a great prize pag maabot nila dito. Makaabot sila dito sa castle. So daghan kayo ni inter na mga travelers, nagpack sila ng mga gamit, and on day 1, pag-start nila sa ilahang pagbiyahe, sa ilahang dalan na experience nila nga daghan kaayog mga gifts along the way. Naka-line up dito ang mga treasures of gold, mga gold coins, daghan sa dalan, mga glimmering sunlight, mga jewels, mga baskets of fruit and food. So, dili na sila kay kinahanglan magdala og baon kay every now and then dito sa dalan naay mga pagkaon, naay mga regalo, naay mga gifts. So sa sige nila agi, sa sige nila og baktas, daghan na kay silang dala, mga alahas, gibutang na nila sa ilang bag, tong mga bag, ang karga sa ilang bag ng mga pagkaon, gitanggal na nila, gipulihan na nila atong mga naa sa dalan. And nagkaanam nagkabugat. 2 days, 3 days sila baktas, daghan na kay silang dala. And then, sa ilang journey, nagstoryahan na yung mga travelers, they were tempted, dili na mo padayon sa castle, kay layo pa kayo. Unya, bugat na kayo ang dala nila na mga jewels, mga gold coins, daghan na kayo. Night time, nagpahulay silang tanan, naagian sila og isa ka elderly, babae nga tigulang. Niingon siya ang babae sa ilaha, o nganong nihunong man mo? Then the traveler said, well, naga-enjoy nami sa mga gifts nga naa sa dalan. Murag dili nami kailangan magpadayon kay busog na kay mi, tapos daghan na kay migdala, bugat na kay dala namo padulong sa castle. Kabalo mo unsa ingon sa tigulang na babae? Ingon siya, those things, katong mga gold, mga jewelry, mga fruit, they are good. Yes, they are good. But they are not the destination. Dili to siya mao ang destination. So some travelers, nagpadayon sila. Pero habang gapadayon sila, ang dalan nagkaanam og kagamay, nagkaanam og kalisod, mao na they were tempted na tanggalon tong mga karga nila nga bugat na mga golds, hangtod nga naa jud nakaabot dito pero pipila lang. Pag abot nila dito, nothing compare ang lugar. And everything na kailangan nila, everything na ilang giuna-huna, naa na dito kay andam para sa ilaha. And only few ang nakadawat sa prize. Mga kaigsuunan, the implication for us, diri sa kalibutan daghang regalo ang Ginoo sa ato. There are gifts na pwede natong i-enjoy. But this katong nga mga gifts are not the destination that God has promised. Heaven is the destination nga gi-promise sa Ginoo sa ato. The greatest reward is the eternal life, peace and joy that awaits us in Christ when we finish our race. Yes, the forward march is not easy, it's not instant, but the reward is sure.
The destination that God has promised is sure. At nandun ang hinahanap natin. Ang gold, kaya ginapangita na to, lakwan lang na nato dito. All the precious stones na dito. Everything is decorative. The experience of eternal life, mauto siya ang giandam sa Ginoo sa tuwa, and that is the best. Mga kaigsuonan, magpadayon gyud ta sa atong pag-serve sa Ginoo bisan unsa kalisod ang ato ang ginaagyan. Mayong buntag sa atong tanan. Amen. Amen. Salamat kayo. Salamat sa mensahe, Pastor James. No? Kining atong pagkakristohanon, paglakaw nato, ato pa sa mensahe, lisod ang dalan. No? Na ay mga struggles, temptations, protaglahi. Dayon ay mga opposition, unya unpopular. Pero thank you, Brother James, Pastor James, nga imong encourage nga ay blessed data kay naata sa sakto tinuod tamang dalan unya the reward is sure. Ato ta sa atong sharing of memory verses unya ang instruction sa atong program, share a verse in the book of Psalm and then imong kantahon. Unya nang hangyo Sister Ningning nga siya mo una kay moadto pa siya sa iyang eskwelahan. Pwede ako masunod sa iya, ha? Okay. Oh, ikaw na lang sa una, Tilay. Tilay, ikaw na lang una. Ikaw na mag-una. Okay. Ang aking verse, Psalms 25:1, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in you. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Medyo pagaw ang boses, pero okay lang pa sa Panginoon. Mahirap daw yung Kristiyano. Hindi makakanta. Mahirap yung hindi makakanta. Okay. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Okay, thank you. Amen. Amen. Sister Neng. Ako kaning sa Psalm 100 di na nako basahon kay ang verse itself kanta na gid siya. Natun-an ako ni siya nga kanta dito sa Apari sa una. Tong kay kada devotion magud mi dito alas 6 sa buntag ug alas 6 sa gabi. So mao gid paborito ko nga kantahon ko sa mga bata. Psalm 100 yun siya. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are the people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Amen. Praise God. Nindot no? Nindot no? Sa kanta. Sister Neng, patudlo niya minimo ana. Wapo, wapo eh. Wapo. Sige. Tingog. Thank you kay Sis. Thank you. Dayon ato ta nila ni Brad Rhyme og Sister Rose. Dayon ato ta. Oh, may kanda pero gilang mukanta lamig binisaya ani. Ikaw na rin. Basa gyud po ning ako. Basa.
Psalm 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in a green pasture. Marami kantay ni Juan Quiroz. Sige, ang ako Salmo, Psalm 41:9. Ingon ni David, even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has turned against me. So, sayang atong mga friend dili kasaligan. O ang ato yung kasaligan ra, mao ang Diyos nga atong magbalantay. Ang among kantahon, what a friend. Pero Si binisaya Jesus ni. ang atong abyan. Si Jesus ang atong abyan, sa salata nagpasan, ang tanan mahimo nato, sa pagampo kang Jesus. Ang kalinaw tama, ang kasakit mo dako, kay dili kita kanunay, Magaampo kang Jesus. Salamat kayo rin ninyo, sister. Amen. Ay, salamat, brother and sister. Atuta ni Sister Leonora, then atuta nila ni Brad Andrew ug Sister Ruth. Bradley, Mayong gabi sa United States. Bisan tagaw, maning kamot para alang sa Ginoo. Ako memory verse sa reading verse sa Salmo 108:3-5. I will give thanks to O Lord among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great above the heavens. For your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Ang aking kakantahin, I will give thanks. I will give thanks to thee, O Lord, among the people. I will sing praises to God among the nations. For your steadfast love is great to the heaven, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Let thy glory be over all the earth. Thank you. Okay, kanta sa Psalms, no? Nindot kay. Ikaw muna, Sister Ruth. Klaro na wing, no? Na. Mayong adlaw sa tanan, mayong buntag di as Pilipinas o Australia, o mayong hapon o mayong gabi din sa Amerika. Ang akong memory verse nga i-share karon gikan sa Psalm 25. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Ug akong kantahon ang mao nga bersikulo. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in thee. Let me not be ashamed.
let not my enemies triumph over me. Daghang salamat. Praise the Lord. Amen. Ang ako, video sa nako. Na. Ang ako memory verse niya sa Psalm 34, 1-3, New King James Version. Verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Ang akong kanta, magduyog lang na ako'y duyog. Bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it, be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, salamat sa Ginoo. Praise God. Salamat, Brother. Salamat, Sister Lunding. Apa si Brad Gideon, apa si Sister Luz, si Sister Aida ganina, nananggit nga muuna siya. Si Brother Jeff. Oo. Ni Brad Gideon. No. Ako. Brad Gideon. Iman na John. Sister Brad John. Ako ni, ang ako di ay, kanang Psalm 19 mo nag-uso mo ni pero mo ni the instruction of the Lord are perfect, reviving the soul. Ha? Na may kanta ana. Psalm 19, kadungog ko? Oh, klaro. Hello. Klaro. Psalm 19. Oh, lagi. Psalm 19 verse 7. Start with verse 7. The instruction of the Lord are perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The commandments of the Lord are right, bringing joy to the heart. The commands of the Lord are clear, giving insight for living. Di nila kumukanta, kaya dagan na tayo. Kanta na, oy. Na may kanta na, June. Ha? The law of the Lord. The instruction of the Lord are perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. More to be desired than gold, even the finest gold, just sweeter than honey, even honey dripping from the comb. Okay. Salamat, Brad Gideon. Salamat. Kita pero lain tong version nga sa Bible. Amo na to. Nindot kayo mong speaker Nice. Brad John. Ha? Nindot kayo mong kanta ganina. Murag. Nindot kayo mong kanta ganina. Murag artista. Salamat. Salamat. Praise the Lord. The Lord. Ato ni Sister Luz. Praise the Lord. O Brad Buyet nga lang. That's Brad Buyet. Mayong hapon, mayong buntag, or mayong gabi sa tanan, pagaw-pagaw kay sa ubok. Ang verse nga i-share is Psalms, Tagalog Awit, chapter 9, verse 1. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming taas-taasan. Awitin po ito. Awitin na. Awitin. Sige.
O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Ilan sa'yo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taas. Oh, meron din ako. Ay, ikaw muna na. Sige At na. sa akin, Psalms 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. Oh, meron din ako dito sa din sa Psalms 51:10-11. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Amen. Nice. Daghan kay kanta da. Salamat kayo. Pero akong kanta gikanta na ni kuan sister. Surely ako na lang i-recite ang Psalms 23:6. Short goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So, karon, Kanta ka sa wing, nindot man. Kanta ka wing. kanta naman ni sister. Surely good. May imong tingog, nindot ba imong tingog. All the days of my life. Oh, dihan ako to. Dayo. Naaman sa Psalms kanang this is the day sad. Psalm 118. This is the day that the Lord has made. Sa Psalm gyapon din na. Psalm 118 verse 1. Buyet no, create in me a clean heart of God. Create in me, nindot ay. Daghang mga kanta sa Psalm. O karon ato ta sa atong corporate prayer, wala man diri ang atong na-assign kitsay inyong suggestion. Naman Sister Linding, na Sister Rose, na po Sister Rose, no? Oh. Gaubo man gud. Ginapang-ubo. Naman Sister Linding. Ato mga wala no gamay ra kay taron tingali tungod sa kuan sa convention or no tingali no padung sila dito sa Bacolod. Rose, ikaw na lang Ma'am Rose. Ikaw na. Corporate prayer, Ma'am Rose. Closing prayer. Wa man ko kakuan sa inyong corporate prayer. Sabay atong ampuan wing, ang convention Ma'am Rose. Convention. Sa pamatay atong ampuan gani. Ay, wa mo ipampo mga Si Kuko ug si Aida nag-birthday Ma'am Rose. Itong pasalamatan ng Si mga Kuko ug si nag-birthday. Aida. Sa convention sa kuan, asang convention? Leaders Convention Bacolod. Sa Bacolod? Ugma Ma'am Rose. Bacolod. Leader. Pastors, no? Leader. Leader. Ang nag-birthday, ang Si mga Aida- nag-birthday. Aida ug si Kuko Ma'am Nag-birthday. Rose. Sister Aida, Brad Coco. Vanilla in wing. Birthday. Hinumdumi ka mo diyan. Amoy mga Ang imo wing, kano sa iyong birthday wing? Ay, dogay pa. June. June Sa nagbulan pa. Sige, akong isulti para maganda mo. June 6. May lang. Sige na pa yung mga request diya. Sister Los, na yung mga request diya. Kumusta ang simbahan diya? Okay lang. Okay, mga tigulang.
Ang among anniversary karong June 7, first year anniversary. Sa church. Oo, tuta eh. Nag-meet og pang-lechon. Unsa to? Los? Pansit lang. Anniversary diri sa airport, Jensan. Sa Karong June. church? Birthday ni Luz sa anniversary? Monday. Birthday ni Luz sa Monday. May unsa na los? Ang ano? Imong May birthday. 19. May 19. Apil na nanday si Sister Los, Ma'am Rose. Sa Unsa? Birthday, yung birthday. Birthday pud niya. So Los? si Coco, si Aida og si Los. Oh. Nya ang mong health kay ginapang ubo kami nila ate Nora. Pagkatapos ng ng anniversary. Nay, kisa may nakatakod ninyo adto. Sobra init man gud tapos sulod sa aircon. Mga sakit. Nora. Unsa to na anniversary sa church? Opo, sa June 7, first church anniversary na mo diri sa airport. First, June 7. First anniversary. Ang airport church. Church planting ni sila. Church planting. Airport. Jinsan. Jinsan. Kanang sa airport. Abot na day kali. Ha? Abot na day kadiha. Oh, naabot na kay nagbigay ng pagkain yung aking kuan kasi namatay yung pasyente ko last week tapos nilibing kahapon, marami siyang pagkain na tira, ayaw niya itapon. Napabay mga request? Wala traveler. Wala mga traveler? Travelers, mga kuan, mga pagpunta sa convention bukas. Oh, naana dire convention nga. Leaders conference. Leadership, I think leaders seminar. Oh, mga pastor to, mga leader. Punta ba si Boyet? Wala. Wala. Di pa masahe. Di mo sugot ang partner na mabili. Kuan naman ang libre ni Kuya Arman, ni registration. Wala may pamasahe di. Padal-e. Oh, kahit mag-isa ka lang, 2 araw lang naman. Di ba nag-start yun? Ayan man nag-start? Dumaguete, hindi, bukas pa. Dumaguete ka muna, sabay ka kay Arman from Dumaguete. Diretso Dalawa na sila kayo. Lee, husband and wife, Lee. Mag-bus. Kaya, Kulang ang ang budget. Ate, baka hindi ba kasama si Luz kay may alagaan man ng mga baboy. sige na lang. Mamaya na tayo mag-usap. Sige, may yan. Baka mamaya yung pa-birthday. Mag-ampo na ta. Unsa man, wala na ilain. Sampo na ta. Sige. Ang amahan mo nga balaan Diyos nga dalaygon gyud sa tanan. Nasayon ikaw o Diyos sa tanan namong mga pangkinahanglan. So nagapasalamat kami nga ikaw ang among madali nga matawgan o kasaligan nga makatubag sa tanan namong kinahanglan. Salamat Ginoo nga sa tanan namong mga gikinahanglan kada adlaw sa among panginabuhi. Ikaw Ginoo nagasupply namo sa tanan namong kinahanglanon. Bisan dili ang among mga gusto apan ang imo jung gahom ang kabubuton nimo may matuman. Gidala namo karon sa imong atubangan o Dios ang among mga pag-ampo ilabi na sa hapit na mga 2 days na lang magsugod na ang convention sa mga pastor, mga leader dito sa Bacolod. Hinaot pa Ginoo nga kaning tanan mahimo mapuslanon sa tanan nga mga leader o mga pastor sa ilang pagpreparar alang Ginoo sa ilang pagdala sa imong katawhan. Sa Ginoo panalangini ang mga leader nga nagpasiugda ni ani ang mga speakers nila o ang tanan nga nagapreparar pod sa ilang mga pagkaon nga tagaan mo sila o kabaskog sa ilang mga panglawas Lord tingali sila si Manay o silang Ilse apil siguro o hinaot pa nga
ang tanan Ginoo malipayon o mabaskog sa ilang mga panglawas aron ang tanan malipayon nga magatuon sa imo mga pulong nga ang tanan Ginoo masangkap pod sa kahibalo. O Ginoo, nagpasalamat kami sa ang uban nila sakripisyo sa ilang pag-adto. Nagabiyahe sila sa layo nga dapit ilang mga lugar pan hinaot pa nga silang tanan Ginoo imong ilikay sa mga kakulian nga silang tanan magkaiusa dito nga malipayon. Salamat o Diyos sa bila na mo ka mga kaigsuonan nga naga-birthday si Aida, si Coco, o si Los pod nga Ginoo malipayon sila nga nakaabot na ning mga panahon na ug nagaampo kami nga dugangan mo pa sila Lord og kabaskog sa ilang mga panglawas og ingon man nga makapadayon sila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga plano sa ilang panginabuhi nga walay mga kakulian taga sila mga maay pang panglawas ug dugang pang mga katuigan nga malipayon Lord nga uban sa ilang mga minahal pod sa kinabuhi. Ang karong June 7 mo'y primero nga anniversary sa church dito sa Jinsan Airport. O nagapasalamat kami Lord sa mga maabtik nga mga kaigsuonan nga nagaatiman niining baby church pa. Kinaot pa nga tagaan mo sila sa ilang mga gikinahanglan Lord. Labi na sa mga naga-leader dito nga malipayon sila nga ang tanan magabuhat Ginoo ug magkahiusa nga malinawon nga wala untay mga kakulian Ginoo labi na nga silang tanan untay imong pun-on sa imong Holy Spirit nga magagiya nila sa ilang buhat padayon sa pagpadako sa maong iglesia. Naot pa nga kini nga maong iglesia motubo ug mulambo Ginoo pinaagi sa imong mga kaanakan mabubuhat nga willing Ginoo mo sacrifice alang sa imong buluhaton. Panalangin ni o Diyos ang may mga balatian si Igsoon Los sa ilang isipon ubo ang tanan Ginoo nga karon ania bisan pa katong wala makaanhi Ginoo wala maka join namo nga wala mimibalo nga kung base na apod sila mga kakulian o kinaot pa o Diyos nga kaming tanan mabaskog unta kanunay among mga panglawas labi na kaming mga dili na mga mature na Ginoo nga daghan kaming mga sakit nga ikaw Ginoo ikaw ang among strength nga makahatag na mo kalinaw sa amo Ginoo nga pagkinabuhi matag adlaw. So salamat o Diyos nga ikaw ang among tigala nga kasaligan o nga pinaagi sa imong Holy Spirit Lord ikaw nagalig-o namo sa among pagkinabuhi. So sa ngalan nimo gipasalamatan namo ang tanan in Jesus name. Amen. Amen. Ito ta sa atong kanta closing song ikaw man atong basahon ang atong benediction number 6:24 to 26. Mag-aawit ta sa atong closing song. It may not be on the mountain height or over the stormy sea. It may not be at the battle's front. My Lord will have need of me. But if by still small voice He calls to pass that I do not know, I'll answer, dear Lord, with my hand in thine. I'll go where you want me to go. I'll go where you want me to go, dear Lord, over my
or see. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. Perhaps today there are loving words which Jesus would have me speak. There may be now in the paths of sin someone for whom I should seek. O Savior, if thou wilt be my guide, though dark and rugged the way, my voice shall echo the message sweet. I'll say what you want me to say. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. There's surely somewhere a lowly place in earth's harvest field so wide, where I may labor through life's short day for Jesus the crucified. So trusting my all to thy tender care, and knowing thou lovest me, I'll do thy will with a heart sincere. I'll be what you want me to be. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. Atong dunganan o basa ang atong benediction, number 6:24-26. Atong dunganan. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Makamute man God. Mayong adlaw sa tanan. There's a reason the flappy, flaily inflatable tube man dominated the dance-off. Happy birthday sa tanan. We are here to greet you on your natal day. We are here to sing you a bird around the lake. It's a happy birthday, and we're happy too. We sing with all our hearts because we love you so. It is your birthday, our birthday. Happy holiday. It is your birthday, our birthday. Happy holiday. It is your birthday from the lake. It is your birthday from the lake. Happy holiday. It is your birthday from the lake.
happy holiday. It is your birthday, Happy Happy birthday. birthday. Thank you. Enjoy your birthday. Happy birthday.